Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target On Air. Ito ating kausapin yung idol natin, si Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa City. Kong, magandang hapon po. Manang Rex, magandang hapon po at mabuhay ka at ang iyong mga milyong-milyong mga taga-subaybay. Nako, salamat po Congressman at tayo napapakinggan po sa DCME. Kong, sino-sino po yung nabigyan ho ng card o yung sinasabing cash, assistant and rice distribution sa mga residente po ng Santa Rosa, Laguna, Congressman? Dito po sa amin sa Santa Rosa, meron kami mga 2,000 na nabigyan po ng rice subsidy, tapos almost 2,000 plus na cash. At sa Pinya naman, I think meron silang almost 5,000 ata or 4,000. Kasi sinabay na rin ni Congresswoman Lenlen yung kanyang AIX naman, no? Marami rin natulungan natin mga mamayan sa Binyan. Kung ito ba yung bagong programa ho ng ating presidente, yung sinasabing cash assistant and rice distribution na ginagawa po, kumbaga Luzon, Visayas, Mindanao? Yes, oo. Kasi yan yung mga pinangako ng ating presidente. Di ba na talaga naman po na pinangako niya na mababa yung presyo ng bigas. At katotohanan na hindi pa natin nababa siya ng hanggang 20 pesos kaya per kilo. Kaya siguro ito ang nag-isang paraan ng ating pong speaker saka ni presidente na matulungan, ma-subsidize natin yung ating mga kababayan through rice subsidy. At lahat po ba nung nasa 4-piece na miyembro ng Santa Rosa nabigyan ho, kasama na rin ho dyan yung PWD, Congressman? Yes, oo. Sa amin na almost PWD yung mga na nabigyan natin. Saka meron din tayo mga 4-piece din na mga kasamahan na nagbenepisyo din dito sa ating pinamigay sa Santa Rosa. Kung kami tayo ng paksa at kamakailan binatikos nyo yung Meralco at saka yung ERC dahil ho dun sa pagkabigong maripando nila, di ba yung mga customers sa sobrang singil sa taas ho dyan sa kuryente, Congressman? Kasi ito, alam mo to, Rex, matagal ko na itong pinaglalaban. 2018 na to, 2019, almost 5 years na At marami ng mga dumaan dyan, mga commissioners, saka mga chairperson. At lagi sila nangangako na i-compute na. Kasi lagi sila nagbabatuhan. Ng Meralco. Hindi, kasi hindi kino-compute ng ERC. Ang ERC naman, sinasabi nila, wala pa silang consultant sa kinuha. Pero during that time, noong 2018, meron ng consultant yan sila kinuha at hindi naman nila in-implement. At nakakalungkot dahil na supposedly, dapat mababa na yung ating kuryente pagdating po sa distribution rate na kahit 20% lang naman yung kanyang sa kabuuan kasi nung ating binabayaran sa Meralco bill, 20% lamang yun sa distribution rate. Pero kung nabawasan mo ng kalahati yan, napakalaking bagay yan para sa ating mga Pilipino. Tama po. Na mga kababayan. Pero mabigat dito, Rex, kasi 2015 pa nila hindi kino-compute hanggang ngayon. Napakatagal na nun. 2024 na, siyam na taon. So, ibig sabihin, siyam na taon na po nila tayong niloloko. Na po na doble ang presyo na binabayaran po natin sa distribution rate. Kaya sabi ko, dapat since na hindi naman kinocompute ng ERC, magte-take over na po ang Kongreso through our congressional oversight at mismo kami na magpo-compute dahil, alam mo, sila ay publicly listed company. Pag publicly listed company ka, yung iyong mga, alam mo, yung mga indicator, lahat ng mga dokumento mo, kasi kino-compute yan Philippine Stock Exchange at lumalabas doon ang kanilang WACC is only 9.26%. So ibig sabihin may nawawala tayong almost 6%. Dapat singil ng sobra sa atin. Kaya yun ang babalikan natin sa ERC, yun ang babalikan natin sa Meralco. Ibalik nila yung sumobrang singil sa atin. At para makatulong din yun sa tinatawag po natin na kasi binanggit ko rin na
mga economic saboteur sila. Tama po. Putahin nila ang ating ekonomiya dahil nga po yung intensyon ng batas ng Republic Act 9513 kung saan Apa. yung maglalagay ka ng mga renewable energy facility sa mga bahay katulad ng solar, dinidiscourage sila ng ating mga mamamayan na mag-solar kasi pwede pala tayo mag-zero bill. Tama po. Zero ang babayaran natin, wala tayong babayaran. So, imbis na masayang yung ibabalik nilang pera sa atin, we will be proposing at submitting na ito po ay convert natin sa mga solar panel sa ating mga tahanan, lalo na yung mga mahihirap natin mamamayan. Paano to, Kong? Meron po kayong timetable. Dapat daw, kumbaga, mas madaling panahon at kailangan daw maibalik na din yung mga cash na kumbaga, may ibawas na lang doon sa mga electric bill sa mga bawat household. May timetable po ba tayo dito, Congressman? Di ako kasi nung makausap ko dati ang ERC dyan, ang sinabi nga nila baka i-offset na lang doon sa ating regular monthly bill. Pero I doubt, ayoko. Why? Kasi sa loob ng 9 na taon, hindi na natin sila napagkatiwalaan. Tama po. Bakit pa tayo magtitiwala muli ngayon? Ang sinasabi ko, ibalik ninyo ng cash sa pamamagitan ng ating pong Kongreso, sa pamamagitan po ng ating pong Pangulo ng Bansa at saka ng ating pong Speaker, sila mandato sa amin ni Speaker, tulungan maitaas yung antas ng mga mahirap natin mamamayan. Kaya nga nag-iimbestiga tayo sa sibuyas, sa bigas, sa asukal, sa gasolina, at ito naman ngayon sa kuryente. Para sa ganon, makita natin ano yung may tutulong natin sa ating mga mahihirap na mamamayan. At ito yung isang paraan na nakita namin. Balik natin to. 10 taon nilang hindi sobrang paniningin nila. Ibalik natin sa kababayan natin. Para sa ganon, maramdaman nila na talagang Meralco cares. Opo, napakatagal na pala yun. Tapos parang ibabawas lang. Tama po yung tinura nyo. Kumbaga, maramdaman ng ating kababayan yung matagal na perwisyo yung ginawa nila, yung taas singil. Oo kasi alam mo, hindi nila mararamdaman niya kapag halimbawa in-offset mo lang. Kaya nga sabi ko nga, aside doon sa halimbawa may babalik yung pera, kasi alam ko paglalagay ng solar panel, no, o ano mang renewable energy facility, no, doon sa ating net metering, na kung saan ay minimetro natin kung ano yung nai-input nating energy, tapos i-offset natin yung nagagamit natin mga appliances, kaya natin mag-zero bill eh. 3 solar panel sa isang tahanan, na maliit na tahanan, isang kwarto, kaya na niya eh. Magsisiro na siya doon eh. 7 kilowatt hour na yung kanyang mapoproduce doon. At yung mga kaibigan ko, talagang zero bill sila. Ngayon, mahal pa ang solar. Pero dumami ang demand natin, 7 milyon na mga kababayan natin, maiso-solarize natin yan. O kaya, mabibigyan po natin sila ng ibang energy facility na mura, ay sa tingin ko, maraming matutuwa dahil wala na silang babayaran sa kuryente. Paano to, Kong? Meron po kayong balak na magpatawag po ng pagdinigo sa Kamara in aid of legislation, Congressman? Oo, kasi ito ay i-review na po natin ang prangkisa nila. Kasi ang prangkisa po nila by 2026 ata or 2028, 2026 ata, mag-expired na yung franchise nila. At kailangan po natin i-review yan. Mas maaga natin ma-review ang franchise nila dahil nakikita po natin ang dami po nilang violation. Monopoly sila, tapos they have committed fraud, tapos at the same time, meron silang economic sabotage. So these are all violations that will curtail yung pong kanilang revocation ng kanilang prangkisa. At kung hindi naman natin ma-revoke, dapat hatiin na lang po natin yung franchise nila. Kasi sa laki po nila talaga, sa laki ng kanilang prangkisa, talaga nadidiktahan po nila eh. Dinidiktahan po nila yung kanilang mga nagbebenta sa kanila ng kuryente. At dahil kapag hindi nila kaapilyado o hindi nila kasosyo, at wala silang interest doon sa mga nagbebenta sa kanila ng kuryente, hindi nila bibilan ito. Common sense yan eh. Diba? Siyempre, bibili ka ng kuryente, doon sa meron kang pakinabang, doon sa iyong pag-aari. Kasi sinabi ng batas sinabi ng Section 45 ng EPIRA Law o pwede kang bumili ng kuryente sa kapwa mo affiliated sa pag-aari mo. Kaya nga yung batas na yon na sinasabi na yung distribution utility pwede bumili sa pag-aari mo, hindi naman dapat nasa batas yan eh. Hindi yan ang intent ni Fidel B. Ramos ng panahon na yon na nalagyan sa Kongreso yan. Wala yung cross-ownership. Pero nung dinala yan sa Senado, sa bicameral, doon nila isiningit yung tinatawag na cross-ownership. Kaya ang Meralco, nakakapili siya ng kuryente doon sa kanyang pag-aaring power generation plant. Kaya dapat natin tanggalin yan. Okay, salamat po, Congressman Dan Fernandez. Kong, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat.
Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Ka-Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Ka-Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.